Taon 2005, Baryo Pawa. Dapit hapon sa Baryo Pawa, abala si Santino sa pagtulong sa mga trabahador niya sa sakahan. Katatapos lang kasi nilang ilagay sa mga sako at bayong ang mga gulay na kanilang inani. Ide-deliver ni Badong ang mga yon sa sentro at ang iba ay ibibiyahe papunta sa Karatig Bayan. Si Badong ang matalik niyang kaibigan at inaanak sa binyag ng kanyang yumaong ama. Kaya naman naging malapit siya kay Santino mula pa nung siya ay bata pa lamang. Yung isang sako dyan, ibigay mo na lang kay Mang Delfin. Ipapamigay niya yan sa mga tao sa labas ng simbahan bukas. Kay Mang Delpin, yung albularyo? Ibang klase ka rin talaga. Pwedeng pwede pa yan ibenta, kuya. Sariwa pa tong mga to. Oh. Bakit mo ipamimigay? Yan lang ang paraan natin para makatulong sa iba. Hindi naman lahat ng tao ay merong pambili. Malaking bagay na rin yan para sa mga nangangailangan. Para saan naman yung mga nasa bayong dun sa bodega? Huwag mo sabihin na ipamimigay mo rin yun. Hindi ah, hindi ka nagkakamali. Ayos lang yun. Para sa mga trabahante natin yan. Maliit na bagay lang yan kumpara sa tulong at pagod nila sa pagtatanim at pag-aani. Di ko alam kung paano ka nakakaipon. Bigay dito, bigay doon. Kung lahat ng mga trabahador mo lumalapit sa iyo at tinutulungan mo, ano pa matitira sa iyo? Kagwapuhan. Alam mo, Badong, kapag nagbibigay ka ng bukal sa loob mo, mas maraming babalik sa iyo. Tingnan mo naman kung gaano karami ang bunga ng mga pananim natin. Napansin mo ba? Kung sa bagay, may punto ka naman dyan, kuya. Kaya lang, gaano ka naman nakakasiguro na lahat ng tinutulungan mo ay nangangailangan talaga? Yung iba kasi, tamad at mapagsamantala lang. Abang-abang ng libre at hindi kumakayod para sa sarili nila. Hay, nasa kanila naman na yan. Hindi naman natin kailangan mamili ng taong tutulungan. Minsan kasi nakakadalang tumulong eh. Ako nga, sarili ko nanay hindi ko maintindihan. Nakakawalang gana. Hindi ko lang masunod ang gusto niya. Wala na akong kwentang anak. Kung nabubuhay lang sana si Papa, hindi siguro siya magkakaganyan. Kaya minsan ayaw ko nang umuwi sa amin eh. Nako, kaya naman mainit ang ulo sa akin ng nanay mo dahil akala niya pinipigilan kita. Paano ka naman gaganahang umuwi? Lagi siyang wala sa bahay. Kapag umuwi naman, laging galit. Lalo na kapag talo sa sugal. Tambak nga lagi ang labahin namin eh. Paano mas inuuna pa niya ang chismis at pagsusugal? Kapag wala akong maibigay na pera, syempre, magbubunga nga na naman. Tsaka, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya akong papuntahin dito. Ikaw na nga lang tong nagbibigay ng trabaho at nakakatulong sa amin eh. Kung hindi dahil sa'yo, malamang pareho kami magugutom. Nagtatampo lang sa iyo yun. Ganun talaga ang mga nanay. Ibahin mo ang nanay ko, kuya. Matindi. Ibang klase. Kung pwede nga lang mamili ng nanay, ginawa ko na eh. Buti na lang, hindi ko minanang pagiging dragon niya. Kung nagkataon, baka kilalang siga na ako dito sa baryo natin. Parang hindi naman yata bagay sa'yo maging siga sa liit ng katawan mong yan. Boses lang ang malaki sa'yo eh. Kung sakali man, parang okay na yung siga kesa naman sa tawag sa akin ng mga kaklase ko noon. Alam mo kuya, palagi ko nalang naririnig yan. Naalala mo dati na paaway pa nga ako dahil ipinagtatanggol kita? Alam ko naman kasing hindi ka aswang. Ang gwapong aswang mo naman kung sakali. Pambihira naman kasi tong bahay ninyo eh. Ang laki-laki pero saksaka naman ang layo sa sentro. Malamang kasi nandito yung sakahan namin. Ano ka ba naman, Badong? Ito na ang kabuhayan ng lola't lolo ko noon pa man. Si nanay at tatay din. Isa pa, tahimik dito. Malayo sa ingay at malayo sa gulo. Totoo bang aswang ang lolo at lola mo, kuya? Ay nako, kanino ba kasi nanggaling ang chismis na yan? Sa mga kapitbahay namin chismosa. Kay nanay at saka bata pa lang ako. Laman na ng mga kwento yan dito sa baryo. Bakit lagi kang sumasama sa tatay mo dati? Bakit buhay ka pa ngayon kung talagang aswang kami? Sana bata ka pa lang kinain na kita. Ewan ko sa'yo.
Sige na, i-deliver mo ng mga yan sa sentro. Isabay mo na rin yung ibang trabahador para hindi na sila maglakad pa uwi. O etong pera, idaan mo yan sa nanay mo para sumaya. Kuya, hindi pa tayo tapos mag-usap ha. May tatanong pa. Ay, pagbalik ko na nga lang, dito ako matutulog. Salamat sa ayuda. The best ka talaga, kuya. Oo, sige. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Ingat kayo ha. Hindi maiwasang kabahan ni Santino sa pag-uusisa sa kanya ni Badong. Pagkatapos kunin ng mga trabahador ang mga bayong na may lamang mga gulay, ay agad na silang sumakay sa likod ng truck. Si Badong na ang nagmamaneho at taga-deliver bilang kapalit ng pumanaw niyang ama. Pagkatapos isara ni Santino ang bodega ng mga gamit sa pagtatanim at imbakan ng mga pinitas na gulay, agad na siyang dumiretso sa poso para maglinis ng kanyang katawan. Pinipigilan niyang kamutin ang nangangati niyang balat. Pagkatapos ay inabot niya ang tuwalya na nakasampay sa may balkonahe at nagpunas. Nasisiguro niya na hating gabi na makakabalik si Badong. Nakaramdam na siya ng gutom, kaya naman dali-dali na siya nagbihis para makakain na ng hapunan. Agad siyang umakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Pumasok siya sa dating kwarto ng kanyang nanay at ngumiti habang tinitingnan ang lumang larawan nito. Nanay, kain po tayo. Nakakapagod ang araw na ito at gutom na po ako. Agad niyang binuksan ang lumang aparador. Doon niya inilalagay ang kaldero na may lamang karne at dugo na binibili niya kay Mang Delfin, isa sa mga kilalang albularyo sa bayan. Maliban sa pagiging albularyo, ang pagkakatay ng baboy at manok ang pangunahing hanap buhay niya. Kahit nung buhay pa ang mga magulang ni Santino, araw-araw ay sa kanya na kumukuha ng karne at dugo ang mag-asawang yun. Si Mang Delfin mismo ang naghahatid nito para makasigurong walang makakaalam ng kanilang sikreto. Malaki ang utang na loob ng matanda sa mga magulang ni Santino, kaya naman malaki ang pagmamalasakit niya sa binata. Likas na matulungin si Santino sa mga taga-Baryo Pawa, kaya naman kahit maraming haka-hakang kwento tungkol sa pinagmulan nitong pamilya at pagkatao niya, ay wala silang makitang sapat na ebidensya para mapatunayan na totoo nga na aswang ang binata. Isa pa, ipinagtatanggol ito ng mga taong natulungan niya. Pagkatapos kumain ni Santino ay narinig niya ang busina ng tricycle sa labas ng kanyang bahay. Natitiyak niya na si Mang Delfin yun, kaya naman nagmadali siyang uminom ng tubig at nagsipilyo. Humarap pa siya sa salamin para masigurong wala ng bakas ng dugo sa kanyang muka. Kahit alam ng matanda na aswang siya, ay siguradong matatakot ito kung makikita siya sa ganoong sitwasyon. Santino, napaaga ang punta ko. May gagamutin kasi ako sa kabilang baryo pagkagaling ko dito. Pang 2 araw yan at bukas ay magpapahinga din muna ako, ha? Salamat po, Mang Delfin. Buti sakto ang dating nyo. Kaalis lang ng mga trabahante ko. Mabuti naman, kaya nga inilagay ko rito sa styro para kung sakaling nandito pa sila, hindi nila makikita na puro dugo at laman loob yan. Mahirap na. Alam mo namang hanggang ngayon ay hindi pa rin namamatay ang mga chismosa AAST ang chismis tungkol sa inyo. Kaya nga po, kailangan ko rin po talaga mag-ingat. Ay tama ka. Magiging mas ligtas at tahimik ang buhay mo kung walang makakabisto sa pagkatao mo. Habang tumatagal, hindi talaga nawawala ang mga taong sarado ang utak, lalo na pagdating sa mga nilalang na katulad ninyo. Kahit gaano ka pa kabait, kahit patulungan mo sila, bandang huli, tatraydoring ka pa rin ng mga yan. Tama ho kayo, Mang Delfin. Kaya nga mas makabubuti na dito na lamang ako. Malayo sa sentro at sa mga maiinit na mata ng mga tao. Yung mga trabahante ko naman, kilala nila ako at hindi sila naniniwala sa mga sabi-sabi. Sino nga ba naman ang mag-aakala? Sa gandang lalaki ko kaya? Parang kayo lang, Mang Delfin. Magkano nga ho ito? Ang mahal naman?
Nambola ka pa talaga. Sige na, pwede na ang 500 dyan. Nagbibiro lang ho ako. Malulugi naman kayo sa dami ng mga ito. Oh, eto po ang 1,000. Salamat, Mang Delfin ha. Ingat ho kayo ha. Siya nga po pala, may pinadala akong mga gulay sa inyo. Kayo na pong bahala dun. Ipamigay nyo na lang po yung iba. O siya sige. Nandoon naman yung misis ko. Aalis na ako. Mag-iingat ka palagi ha. Huwag masyadong magtitiwala. Pagkaalis ni Mang Delfin ay dali-dali niyang binuhat ang styro papunta sa kwarto sa pangalawang palapag ng bahay. Pagbukas niya ay natawa pa siya nang makitang may mga biyak na yelo na inilagay si Mang Delfin para hindi agad masira ang karne. Sariwa man o hindi ay maaari niya namang kainin. Sa katunayan, mas nasasarapan at nahuhumaling siya sa amoy ng pabulok ng karne. Kaya lang sinanay siya ng mga magulang niya na kumain ng sariwang dugo, laman loob at karne ng hayop. Nung nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, nag-alaga ang tatay niya ng baboy at manok para sa kanilang mag-ina. Sinimot niya ang mga lumang karne, laman loob at ininom ang natitira pang dugo ng baboy. Pagkatapos ay nilak niya ang aparador, pati na rin ang pinto ng kwartong yun. Pagkababa niya ay sinindihan niya ang mga gasera. Nagsaing siya para may pagkain si Badong pagdating. Sabay inilapag ang sardinas sa mesa. Pagkatapos niyang magsaing ay nakaramdam na siya ng antok. Hinayaan niya na lamang na nakabukas ang pinto dahil maalinsangan ng gabing yon. Kinuha niya ang banig, sabay inilatag sa sahig at doon na siya pumwesto. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig, kaya naman napabalikwas siya at agad na naghilamos at nagsipilyo. Inamoy-amoy niya pa ang kanyang hininga bago siya bumalik sa kanyang higaan. Mahimbing na natutulog si Santino nang dumating na si Badong. Aba, humihilik na. Nagugutom na ako. May makakain kaya rito? Uy, best friend, ikaw na naman. 1 linggo na akong nagsasardinas ah. Kaya pala hindi na nag-asawa si kuya. Walang alam sa kusina. Sardinas din kaya ang inulam niya? Hindi ba siya nananawa dito? Pagkatapos niyang kumain, ay dali-dali niyang hinugasan ang pinagkainan. Sinara niya ang pinto pagkatapos tumabi na sa banig na hinihigaan ni Santino. Ang lakas naman ng hilik mo, kuya. Para namang tambutso. Makakatulog pa kaya ako nito? Dahil sa labis na pagod, nakatulog pa rin si Badong sa kabila ng malakas na paghilik ng kanyang kinakapatid. Kinaumagahan, paggising ni Santino ay mahigpit na nakayakap sa kanya ang kanyang kinakapatid. Nakanganga at tululaway pa. Eh, bakit dito ka natulog? Pambihira naman. Nakayapos ka pa talaga sa akin. Ay, sorry naman kuya. Malamig kaya kanina madaling araw. Tsaka nakakatamad bumangon para kumuha pa ng kumot. Hindi ko naman alam kung saan nakalagay. Baka mamaya nandun pa sa taas yun. Ayoko ngang umakyat dun. Sigurado ako may multo dyan o di kaya aswang. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. May paswang-aswang ka pang nalalaman. Ang sabihin mo, bukod sa duwag ka, nagpapatalo ka lang sa katamaran. Sinong di matatakot? Nagkagulo sa kabilang baryo at sa sentro kagabi. May aswang daw na nagnanakaw ng patay. Matindi. Akalain mo nasa libingan na hinuhukay pa. Kadiri kaya yun. Saan naman ang galing yan? Baka naman kinalkal lang ng aso o haka-haka lang ng mga tsismoso. Alam mo na, mga walang magawa kaya ginugugol na lang ang oras nila sa paggawa ng kwento. Ito naman si kuya ayaw maniwala eh. Seryoso nga kasi, walang halong biro. May nakakita sa nangyari kaya lang nakawala yung aswang at sabi lalaki raw. Malaki ang katawan at saka may katangkaran. O, teka muna, Tapos, bakit ganyan ka makatingin sa akin? ito naman, bakit aswang ka ba? Siyempre, hindi. Oh, hindi naman pala eh. Ay naku kuya,
Natatakot tuloy ako mag-deliver mag-isa. Kapag nagkataon, maghahanap talaga ako ng kasama. Mahirap na, baka mamaya matsyempohan pa ako niyan. Sa bagay, kapag nga naman nakita nun, malamang mapagkamalan kang... Oo sige, tawa pa. Huwag mo nang ituloy yan, kuya. Grabe ka sa akin, ha. Alam ko naman mapagkakamalan akong kalansay. Lalo na't halos isang linggo mo na akong pinapaulam ng sardinas. Baka naman bukas pwedeng corn beef naman. Pasensya ka na, alam mo namang wala akong alam sa pagluluto. Dapat sa'yo makapag-asawa na para naman may tagaluto na tayo ng ulam. Aba, wala ka na talagang planong tumira sa bahay nyo no? Dalhin mo na lang kaya dito yung mga gamit mo. Pwede, kuya? Utot mo. Basta siguraduhin mo lang na hindi susugod dito yung nanay mo, ha? Buong araw silang naging abala sa paglilinis ng bodega. Sa tuwing araw ng linggo lang sila nakakagawa noon. Pagkatapos nilang maglinis ay nagpaalam si Badong kay Santino na uuwi muna sa kanilang bahay. Agad naman siyang pinayagan ng kanyang kinakapatid. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan ni Badong ang kanyang nanay. Buti naman at naisipan mo pang umuwi dito. Saan ka na naman ba nang galing? Sa kinakapatid mo na namang aswang? Ay nako, hindi ka talaga masasabihan hanggat hindi nalalagay sa alanganin ang buhay mo. Ilang ulit ko po bang sasabihin na hindi totoo yung mga chismis na nasasagap ninyo? Mabuting tao si Kuya Santino. Kung hindi dahil sa kanya, wala sana akong trabaho at higit sa lahat, wala akong perang maiaabot sa inyo. Alam mo, saksakan ng hinay ang kokote mo. Lagi mo siyang kasama. Imposible namang wala kang napapansing kakaiba. Yun nga po ang pinupunto ko. Wala ngang dahilan para pagdudahan siya. Alam nyo, imbis na pinag-iisipan siya ng kung ano-ano, dapat magpasalamat na lang kayo sa mga naitutulong niya sa atin. Alam mo ba, Dong? Nasa harapan mo na ang oportunidad. Bakit hindi mo alamin ang totoo? Huwag kang magsayang ng pagkakataon. Alam mo kung talagang mabait yung kinakapatid mo at ayaw niya mabulgar ang kanyang sikreto. Anak, hindi na natin puproblemahin ang pera dahil kusa niya itong ibibigay sa atin kapalit ng kanyang sikreto. Nanay, sobra naman yung iniisip nyo. Bahala nga kayo dyan. Nandito ako para kumuha ng mga gamit. Hay, wala ka na bang pera dyan? Kulang na tong iniabot mo sa akin kagabi. Oh, yan na lang ho ang meron ako. Pambili nyo na ho yan ng pagkain. Huwag niyong ubusin sa sugal, ha? Sa tono ng pananalita mo ay parang napipilitan ka lang magbigay ng pera. Hoy Badong, ipapaalala ko lang sa'yo na nanay mo ko. 9 buwan ang sinakripisyo ko hanggang sa ipanganak ka. Kaya wag kang magrereklamo sa akin, ha? Gamitin mo yung kokote mo kung napapagod ka na magtrabaho. Ay, pag-iisipan mo yung sinabi ko. Sige na, aalis mo na ako. Isara mo na maayos tong pinto pag alis mo, ha? Napabuntong hininga na lamang si Badong. Hindi niya lubos maisip na aabot sa ganoong kaisipan ang nanay niya para lamang sa pera. Pagkatapos niyang kumuha ng mga damit ay agad na rin siyang umalis. Dumaan muna siya sa sikat na simbahan na dinarayo ng mga tao sa lugar na yon. Hindi man pumasok ng simbahan ay bumili siya ng kandila at sinindihan niya yon. Pagkatapos magdasal ay nagmadali na siyang sumakay ng tricycle pabalik sa bahay ni Santino. Pagdating ni Badong, inilapag niya ang kanyang bitbit na bag sa pahabang upuan. Pagkatapos ay dumiretso sa may kusina. Nagbukas pa siya ng kaldero at wala pa ring sinaing. Napakamot siya ng ulo, sabay hinanap kung nasaan si Santino. Lumabas siya ng bahay at pumunta sa may bodega, kaya lamang nakasarado yon. Pumasok ulit siya at naisipan niyang umakyat sa pangalawang pagkakataon. Bibihira lamang siyang magawi doon. Pag-akyat pa lamang niya ng hagdan ay nagtataasan na ang kanyang balahibo sa hindi maipaliwanag na dahilan at napansin niyang nakaangat ang pinto ng kwarto. Kuya! Oh, anong ginagawa mo? Bakit? Aswang ka! Badong, huwag ka matakot. Nagkakamali ka ng iniisip. Diyan ka lang! Huwag ka lalapit sa akin! Hindi kita sasaktan. Magpapaliwanag ako. Paano mo pa ipapaliwanag ang lahat ng to? Malinaw naman sa akin kung ano nakikita ko. Aswang ka! Halimaw ka! Tama nga mga sinasabi nila tungkol sa'yo.
May kinalaman ka ba sa mga nawawalang bangkay sa sementeryo? Ha? Hindi. Pero oo, aswang ako. Pero hindi ko pa naranasang pumatay ng tao o tumikim ng patay katulad ng iniisip mo. Totoong mga busaw ang lolo't lola ko. Pero si nanay ang dahilan kung bakit tulad niya nagawa kong kontrolin ang sarili ko. Sinanay niya akong kumain ng karne, laman loob at dugo ng baboy. Kesang kumain ng karaniwang kinakain ng mga kalahi namin. Mas pinili namin mamuhay ng normal at hindi makapanakit ng ibang tao. Pinilit kong itago ang katotohanan dahil ayaw kong katakutan niyo ako. Badong, hindi nila pwedeng malaman ang sikreto ko. Lalo na't, Lalo na't ano? Lalo na't tama sila? Paano pa ako maniniwala sa iyo niyan, kuya? kung sa tingin mo nagsisinungaling ako, sige, saktan mo ako. Patayin mo ako kung kinakailangan. Patayin mo ko kung sa tingin mo kaya kong manakit ng tao. Hindi itong tamang panahon para dyan. Palalampasin ko to sa ngayon. Pero sa oras na mapatunayan ko na ikaw nga, ako ang patawarin mo, kuya. Badong, sandali. Saan ka pupunta? Ha? Napaiyak na lamang si Santino. Sa loob ng maraming taon na naging malapit sila sa isa't isa, hindi niya inaasahan na aabot sila sa ganoong sitwasyon. Ang ikinakatakot niya lang ng mga oras na yon ay kung ipagsasabi ni Badong ang tungkol sa kanyang pagkatao. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba kukuha ka lang ng damit at pupunta ka na ron sa kinakapatid mo? Ano ba nangyari at hindi na maipintay ang pagmumukha mo? Galing na ho ako dun. Bakit nga bumalik ka pa? Ano, may nakita ka na ba? May nalaman ka ba? Aswang ba talaga siya? Wala. Napagalitan niya lang ho ako kaya hindi na muna po ako papasok bukas. Ikaw? Pinagalitan ni Santino? Ay, nako. Tsak, malaking kalokohan niyang ginawa mo. Basta, wag na nga kayong maraming tanong, Nay. Didiskarte na lang ako kung paano kikita para may pagkain tayo sa mga susunod na araw. Huwag ka nga nagsisinungaling sa akin. Alam na alam ko kapag nagsisinungaling ka, Badong, lalong lumalaki ang butas ng ilong mo. Ano ba talaga nangyari, ha? Nanay naman, ang kulit mo eh. Talaga makulit ako. At hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. O ano, sasabihin ko na. Matahimik ka lang. Abat, ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin. Tatamaan ka nitong sandok ko. Baka gusto mong maranasan na makatulog nang wala sa plano. Heh, ano ba talaga? Bilisan mo't naiinip na ako. Sige ka. Tama po kayo, Nay. Tama ba saan? Ha? Tama kayo. Aswang nga po si Kuya Santino. Nadatnang ko siya kaninang kumakain ng... Natakot po ako ng sobra, Nay. Ano? Hindi ka naman niya sinaktan. Sabi ko na nga ba, tama nga ang usap-usapan noon pa man. Yung lolo at lola niyan ay talaga namang bantog na aswang. Nung mamatay yung dalawang matanda, siguradong naipasa nila sa anak nila, yung nanay ni Santino. Baka doon niya rin naman ang pagiging aswang niya. Kita mo na, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Alam mo, dapat malaman to ng mga tao. Nay, wag. Tama na ho yung layuan ko siya. Hindi naman po tama mapahamak siya ng dahil sa akin. Malaki pa rin ho ang utang na loob ko sa kanya. Paano nga kung may gawin siya sa'yong masama? Tandaan mo, ikaw lang ang bukod tangi nakakaalam ng sikreto niya. Kaya sigurado akong gagawa siya ng paraan para protektahan ng sarili niya. Paano kung patayin ka niya, ha? Hindi niya po magagawa sa akin yan, Nay. Kung papatayin niya ako, sana ginawa niya na yun kanina. Isa pa, sabi niya hindi naman siya kumakain ng tao at lalong wala siyang kinalaman sa mga nawawalang bangkay sa sementeryo. At naniwala ka naman. Saksakan ka ng uto-uto. Bakit niya aminin sa'yo, Aber? Basta, Nay, mangako ka sa akin na walang ibang makakaalam nito, ha? Ay, oo na. Pahingi ng 200. Ay, teka. Kung talagang hindi siya pumapatay ng tao at wala siyang kinalaman sa mga nawawalang bangkay sa sementeryo, sino? Wala namang aswang dito kundi siya. Malakas ang hinala ko na hindi siya nagsasabi ng totoo. Bistado mo na, magsisinungaling pa. Ay, pambihira naman talaga, oo.
Mukhang seryoso at nagsasabi naman siya ng totoo kanina. Sa loob ng maraming taon, alam ko kahit kayo makakapagsabi na mabait siya at matulungin. Hindi lang sa atin. Sa kabila ng mga haka-haka tungkol sa kanya, hindi pa rin siya tumitigil sa pagtulong sa mga taga-baryo natin. Kung ganon, maigi pa'y bumalik ka na sa trabaho mo sa kanya. O di kay hingan mo siya ng malaking halaga kapalit ng sikreto niya. Nay, ano ba? Hanggang ngayon ba naman pera pa rin na nasa isip ninyo? Wala na ba talaga mas importante sa'yo kundi pera? Pera, 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 puro na lang pera. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Badong! Hay, manghihingi pa naman sana ako ng pansugal ko mamaya. Pambihira naman, oo. Tinutulungan na nga dumiskarte, nag-iinarte pa. Nung mga oras na yon, dahil sa magulo ang isip at hindi na rin natiis pa ni Badong ang ugali ng kanyang nanay, ay pinili niya na lamang umalis para makapag-isip. Hindi sumagi sa isip niya na ibulgar ang sikreto ng kanyang kinakapatid at iniisip din niya kung saan siya lilipat ng trabaho. Bandang 8:00 ng gabi, umuwi si Aling Berta na wala pa rin sa kanilang bahay si Badong. Buti na lamang panalo siya sa sugal, kaya may naipambili siya ng bigas at sardinas sa tindahan. Pagkatapos niya magsaing ay nakatanaw pa rin siya sa pintuan, hinihintay ang pagdating ng kanyang anak. Hindi niya kasi maipaliwanag ang kaba na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Hindi na siya makatiis pa. Pagkatapos niya maghapunan na wala pa si Badong ay nagpasya na siyang magtanong-tanong sa mga kapitbahay nila. Ni isa wala namang nakakita sa binata. Nang gabi ring yun, papauwi na si Mang Delfin galing sa kabilang baryo. Kinakailangan niyang dumaan sa sementeryo. Naglakad na lamang siya dahil hindi naman gaanong kalayuan yon sa kanilang bahay. Napatigil siya sa paglalakad nang marinig niya na tila ba may umaangil habang may kung anong nilalantakan. Pinakinggan niya ng mabuti kung saan yon nagmumula. Pagtingin niya sa kanyang bulsa ay bumubulwak ang langis sa loob ng kanyang botelya. Indikasyon na mayroong aswang sa paligid. Binunot niya ang kanyang itak sa kaluban nito at kitang-kita niya kung paano nilalantakan ng isang aswang ang katawan ng isang binatilyo. Sa itsura ng nilalang na nasa harapan niya ay natitiyak niya na yon ay isang balbal. Hoy! Sabi ko na nga ba, ikaw pala ang walang awang namemerwisyo dito sa baryo. Yari ka sa akin ngayon! Hindi naman nagpakita ng takot ang nilalang na yon. Agad na sinunggaban at natumba si Mang Delfin at nahulog siya sa isang bagong hukay na nakahanda para sa nakatakdang ilibing kinabukasan. Tumilapon pa ang kanyang itak sa malayo kaya hindi na siya nakapalagpa. Inilapit ng balbal ang mukha niya kay Mang Delfin, dahilan para manginig sa takot ang matanda. Huwag mo akong papatayin! Ibinuka ng balbal ang kanyang bibig at inilabas ang matatalas niyang ngipin at pangil. Halos mahimatay si Mang Delfin sa napakabahong amoy ng nabubulok na karne na umaalingasaw sa bunganga nito. Halos lahat ng santo ay natawag na niya nung mga sandaling yon. Pumikit na lamang ang matanda habang hinihintay niyang sakmalin siya ng balbal. Hanggang sa nakaramdam siya na umalis na yon. Pagmulat ng kanyang mga mata ay tangay-tangay na nito papalayo ang bangkay. Ilang minuto pa bago bumalik ang kanyang lakas. Yun ang unang pagkakataon na makakita siya ng aswang sa mas malapitan. Samantala, nag-aalala pa rin si Aling Berta dahil natitiyak niyang nasa panganib ang buhay ni Badong. Nagnitngit na siya sa galit kay Santino dahil natitiyak niyang may kinalaman ito sa pagkawala ng kanyang anak. Gustong-gusto niyang puntahan ang bahay ni Santino kaya lamang ay natatakot naman siya dahil alam niya na delikado yon. Iniisip niya na baka pareho lang ang sapitin nila ni Badong at ng iba pang napapabalitang biktima ng aswang. Kinaumagahan,
Lumapit na siya sa mga barangay opisyal, kaibigan at mga kalaro niya sa sugalan. Hindi na siya nagdalawang isip na sabihin ang katotohanan tungkol sa pagiging aswang ni Santino. Dahil talamak ang tsismis na yon sa mahabang panahon, mabilis namang naniwala ang mga tao. Isang malaking plano ang inihanda ng mga ito laban kay Santino. Pagsapit ng gabi, may dalang sulo at iba't ibang mga armas ang mga taga-sentro na sumugod sa bahay ni Santino. Agad naman siyang lumabas at nagulat sa dami ng mga tao na naroroon. Hinuli at itinali siya ng mga ito. Wala ka ng kawala ngayon! Akalain mo, gusto mo pang itago sa pagiging mabait at matulungin ang pagiging aswang mo? Hayop ka! Magbabayad ka! Nasaan ang anak ko? Pinatay mo ba siya? Nasaan siya? Magsalita ka! Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Wala po akong ginagawa masama. Hindi ka talaga aamin? Mga kasama, mabuti pa sunugin na natin to ng buhay para hindi na makaperwisyo pa. Salot ka, halimaw! Hindi totoo yan! Sinungaling! Hindi pa kaya pinatay mo ang anak ko dahil nalaman niya ang sikreto mo? Dahil nalaman niya na aswang ka at alagad ka ng demonyo? Oo, aswang ako. Isa akong busaw katulad ng lolo't lola ko pero hindi ako pumapatay ng tao. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko alam kung nasaan si Badong. Pakawalan niyo na ako, parang awa niyo na. Patawarin? Sinungaling ka. Itong dapat sa'yo. Wala kang awa. Ang dapat sa'yo'y mamatay. Ikaw ang dapat mamatay, hindi ang anak ko. Magsitigil kayo. Tama na yan. Nagsasabi siya ng totoo. Kung meron mang higit na nakakakilala sa kanya, yun ay ako. Isang balbal ang namemerwisyo sa baryong ito, hindi si Santino. Ako mismo nakakita kagabi. Ako rin ang nagbibigay ng pagkain kay Santino, maging sa nanay niya noon pa. Ayan, tingnan niyo ang laman yan bilang patunay. Kumakain sila ng karne ng hayop pero ni minsan hindi sila tumikim at naminsala ng tao. Nasaan ang konsensya ninyo para pumatay ng inosente, ha? Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Nawawala ang anak ko at sigurado ko na may kinalaman siya. Ang hirap sa inyo. Ang bilis niyong maniwala sa kwento na hindi naman sigurado. Huwag ka mag-alala. Nasa maayos na kalagayan ng anak mo. Nasa bahay siya dahil nakiusap siya sa asawa ko na doon muna makikituloy at magtatrabaho. Ano? Paanong? Ang akala ko kasi ay... Bakit natin siya hayaang mabuhay? Paano kung gumanti siya? Ha? Kahit ano sabihin nyo, aswang pa rin yan. At hanggat nabubuhay siya, lahat ng mga taga rito sa baryo natin nasa peligro. Mas manganganib ang baryong ito kapag hindi nyo pinigilan ang makakating dila ninyo. Kayo ang totoong salot dito sa baryo natin. Kung kinakailangan kong hanapin ang totoong aswang na namemerwisyo sa baryong ito, gagawin ko. Maniwala lang kayo sa akin na hindi ako at kailanman hindi mangyayari na papatay ako ng tao. Magsiuwi na kayo at wag na kayong babalik dito. Tandaan mo ang mga mukhang yan, Santino. Wag mong tutulungan pa ang mga tsismoso at tsismosa na yan. Magsukal na lang kayo. Santino? Wag na. Muntik mo na ipahamak yung tao. Kaya ka nilayasan ng anak mo eh. Buti nga sa'yo. Dahil sa respeto kay Mang Delfin, umalis ang mga tao na ramdam ang kahihiyan, habang ang iba naman ay nagdududa pa rin at hindi kumbinsido sa naturang matanda. Wala nga lang silang sapat na dahilan para ituloy ang plano nila, lalo na't buhay naman pala talaga si Badong. Halika dito at tutulungan kitang pumasok sa loob. Gamutin muna natin yung mga pasa at sugat mo. Salamat ho, Mang Delfin. Buti na lang nataon yung punta nyo. Kung hindi, baka kung ano na nangyari sa akin. Baka nga talagang napatay na nila ako. Ay nako, ang mga tao nga naman. Siya nga pala, nakainkwentro ko kagabi yung balbal. Natakasan niya rin ako.
Wala naman akong kakayahang labanan ng aswang na yon. Yung itak na hawak ko, tumilapon pa nga. Akala ko ay tutuluyan niya na ako. Pero mukha ngang hindi siya interesado sa buhay. Hila-hila pa yung katawan ng patay na hinukay niya. Huwag po kayong mag-alala. Dahil iniligtas niyo ang buhay ko, ipaghihiganti ko po kayo sa kanya. At saka kailangan kong malaman kung sino at saan siya nagtatago. Yun lang ang paraan para mapatunayan ko sa mga tao dito sa baryo na inosente po ako. Wala naman akong ibang ginusto kundi tulungan sila kaya hindi ko lubos maisip na muntik na nila akong patayin. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagawang ipagkanulo ni Badong. Tinalikuran niya mahabang pinagsamahan namin dahil lang nalaman niyang totoong pagkatao ko. Ganoon talaga. Hindi natin hawak ang isip at desisyon ng mga taong importante sa atin. Kahit gaano pa kalalim ang pinagsamahan ninyo. Hindi tayo nakasisiguro kung hanggang kailan tayo mahalaga para sa kanila. Pero masaya pa rin po ako dahil ligtas siya at nasa poder po ninyo. Nagulat nga rin ako pag uwi ko kagabi. Naawa din ang misis ko. Isa pa mukhang problemado pero nung tinanong ko siya wala naman siyang sinabi tungkol sa'yo. Ang sabi niya lang kailangan niya ng trabaho at ayaw niya munang umuwi sa bahay nila. Hindi niya naman kasi kailangang umalis dito. Kaya lang hindi ko rin naman masisi kung natatakot siya sa akin. Sino nga ba naman ang hindi matatakot nakita niya na kumakain ako ng laman loob. Punong-puno pa ng dugo yung kamay ko. Ang hirap talagang maging ganito. Pati yung nag-iisang taong pinakamalapit sa akin nawala pa. Ayaw ko na rin umasa na magkakaayos pa kaming dalawa. Hindi madali para sa'yo at ganoon din naman para kay Badong. Pero naniniwala akong darating pa rin ang araw na magkakaayos pa rin kayong dalawa. Sa ngayon, gawin mo lang kung ano ang sa tingin mong tama. Maraming salamat po, Mang Delfin. Salamat talaga. Basta mag-iingat ka, hindi lamang sa mga tao kundi pati na rin sa balbal na gusto mong hanapin at kalabanin, ha? Inihanda ni Santino ang kanyang sarili sa posibleng paghaharap nila ng aswang na balbal. Wala siyang alam sa pakikipaglaban kaya hindi magiging madali para sa kanya ang plano niyang pagtulong at patunayan ang kanyang sarili sa mga tao. Pagka-uwi ni Mang Delfin ay kaagad niyang kinausap si Badong. Alam mo ba na muntik nang mapatay ng mga taga-sentro si Santino? Ano ho? Si Kuya? Ano nangyari? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ay, sinugod nila si Santino dahil sa akala ng nanay mo nawawala ka't may ginawang masama sa iyo ang kinakapatid mo. At saka sinabi niya sa mga tao ang sikreto na pinakaiingatan ni Santino. Ano? Ginawa niya po yun? Bakit parang hindi ka makapaniwala? Higit na kilala mo ang nanay mo kaysa sa akin. Alam mo namang napakagaling nung magkalat ng mga chismis. Uy, sumusobra na talaga si nanay. Mang Delfin, may kailangan lang po muna akong puntahan. Napilitang umuwi si Badong para kausapin si Aling Berta. Mahigpit na yakap naman ang isinalubong sa kanya ng kanyang ina. Nay, bakit mo ginawa yun? Hindi ba nakiusap naman ako sa'yo? Bakit? Paano kung napahamak siya? Badong naman, ginawa ko lang naman yun para sa'yo. Akala ko kasi may ginawa siya masama sa'yo Alang nga naman tumunga nga lang ako dito. Huwag ka na magalit sa nanay mo. Pasensya ka na. May pera ka ba dyan? Ayan na naman kayo Seryoso ako sa sinasabi ko Ang hirap sa inyo, masyado kayo padalos-dalos sa mga pinagkakalat niyong chismis. Bakit? Hindi naman chismis yun Totoo naman na aswang siya. Ay, wala na akong pambili ng bigas at ulam. Paano na tayo kakain? Ay, wala po talaga akong pera. Ano? Paano na yan? Anong isasaing ko? Wala na ba talaga kayong pambili ng bigas o pansugal? Aalis na nga lang ako. Aba, bastos to Hoy, ano ba? Hahayaan mo na lang ba akong mamatay sa gutom? Wala kang kwenta! Wisit kang bata ka! Wala kang silbi! Nung mga oras na yon, walang ibang maramdaman si Badong kundi galit para sa kanyang sarili. Nagsisisi siya
kung bakit muntik nang mapahamak si Santino. Kaya naman sa pagkakataong yun, takot at kinabahan man ay agad niyang pinuntahan ang kanyang kinakapatid. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba natatakot na baka may mangyaring masama sa'yo? Hindi ba halimaw talaga ang tingin mo sa akin? Kayo ng nanay mo? Kuya, patawarin mo ko. Hindi ko alam na ipagsasabi ni nanay ang sikreto mo. Hindi ko naman gugustuhin mapahamak ka eh. Oo, aaminin ko, natakot ako. Nagulat lang din naman ako sa nalaman ko, kuya. Pero, kuya, mahalaga ka sa akin. Patawarin mo na ako. Alam mo kung gaano kita kamahal, Badong. Wala akong ibang kaibigan kundi ikaw lang. Nakababatang kapatid na nga ang turing ko sa iyo eh. Kaya masakit para sa akin na ipinagkanulo mo ko. Kung nagagalit ka't hindi mo pa ako mapatawad sa ngayon, maiintindihan ko naman, kuya. Pero hindi na kita ulit iiwan. Kahit galit ka pa, kahit takutin mo pa ako. Sino naman ang may sabi sa iyo na gusto pa kitang makasama? Napakatakaw mo. Grabe ka naman, kuya. Matakaw ako sa kanin, oo, pero puro tutong naman yun. Tsaka lagi naman sardinas ang pinapaulam mo sa akin. Hindi na tuloy mawala tong kati-kati sa singit ko. Ay, kadiri ka. Sinisi mo pa yung sardinas. Kung naliligo ka kaya. Uy, tatawa na siya. Galit ka pa ba, kuya? Siyempre, mula ngayon kung gusto mong kumain, magsaing ka. Kung gusto mo ng ibang ulam, magluto ka. Napaghahalatang sardinas laging ulam mo eh. Bakit, kuya? Nagkakakaliskis na ba mukha ko? Hindi pa naman. Ano? Ang lansa ng bunganga mo. Kailan ka ba huli nagsipilyo? Tamang mumug lang, kuya. Wala eh. Ipinangkuskus ni nanay sa kuko niya yung sipilyo ko eh. Sa kabila ng tampuhan ay pinili pa rin nilang patawarin ang isa't isa. Masayang-masaya naman si Santino na nagkaayos na sila ng kanyang kinakapatid na si Badong. Nagpatuloy sila sa pagbabangayan hanggang sa maalala ni Santino ang tungkol sa balbal. Ay, gusto ko nang malinis ang pangalan ko. Kailangan ko nang mahanap sa lalong madaling panahon ang aswang na totoong perwisyo dito sa baryo natin. Naikwento rin sa akin yan ni Mang Delfin, kuya. Muntik na nga raw siyang mapatay. Patay ang mas gusto nilang kainin, kaya hindi naman siya pakikialaman nun. Yun ang pinagkaiba nila sa aming mga busaw. May isa pa nga pala akong hindi sinasabi sa'yo. May kakayahan akong magpalit anyo sa gabi. Talaga? Anong itsura mo? Aso? Ibon? Baboy ramo? Baboy ramo. Pero katulad ng sabi ko, kaya kong kontrolin ang sarili ko. Kaya rin kitang gawing aswang kung gugustuhin ko. Gusto mo ba? Ayoko nga. Huwag mong gagawin sa akin yan. Naku, patay gutom pa naman ako. Baka ako makaubos ng mga tao dito sa baryo natin. Ayos yun. Unahin mo na yung mga tsismosa. Naku, madadali ko pa si nanay. Pakla nun. Ay, mamayang gabi, sisimulan ko ng hanapin ang aswang na yon. 2 lugar lang ang madalas na pinupuntahan ng mga balbal, kung saan may lamay at syempre, sementeryo para magkalkal ng patay. Totoo pala yun, no? Yung pinapalitan nila ng puno ng saging yung patay sa kabaong. Akalain mo yun? Oo, kaya nga hindi pwedeng mawalan ng bantay ang patay o makatulugan. Kuya, sasama ako sa'yo para may katulong ka. Mahirap na. Sigurado ka? Hindi naman ibon sa palayan ang tatakutin ko. Aswang din yun. Aray ko naman, kuya. Pasasaan ba't tatabarin ako? Parang itong boses ko. Ginawa mo pa akong scarecrow. Kulang lang ako sa purga. Kaya yung kinakain ko napupunta lang sa mga alaga ko dito sa tiyan. Mas malusog pa sila kaysa sa akin. Nekeneng, kaya naman pala. O siya, wala nang atrasan to ha. Para naman manahimik na mga best friend ng nanay mo na chismoso-chismosa. Hanggat di nahuhuli ang balbal na yon, siguradong ako pa rin ang paghihinalaan at pagbibintangan nila. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay naghanda na ang dalawa. Hinintay lamang muna nila ang pagdating ni Mang Delfin na maghahatid ng pagkain kay Santino. Natuwa naman ang matanda nang makita na nagkaayos na ang dalawa.
Mag-iingat kayo, ha? Lalo ka na, Badong. Sigurado ka bang kaya mo talaga? Mang Delfin, payat lang ako pero malaki ang boses ko. At saka walang binatbatang balbal na yun sa tibay ng muscle sa este ng buto-buto ko, oy. Sigurado mapuputol ang pangil niya kapag nginat-ngat niya to. Magdala kayo ng armas at mga pangontra. Asin, bawang. Huwag kayong mag-alala. Ipagdarasal ko rin ang kaligtasan ninyo. Siya nga pala, mas maiging paalalahanan din natin ang mga namamatayan na paliguan ng suka at maglagay ng asin sa kabaong para hindi manakaw ng mga balbal ang mga bangkay. May patay ngayon sa sentro. Maigi pa'y sumabay na kayo sa akin. Sige na nga. Sandali lang ho at ipapasok ko lang muna itong mga pagkain ko, Mang Delfin. Ayos ah. Ang dami niyan, tol ah. Pahingi naman ako ng pampapaitan oh. Wag na. Baka magtampo yung best friend mong sardinas. Inihatid sila ni Mang Delfin sa isang lamay. Hindi yun nalalayo sa kinatitirikan ng bahay ni Santino. Marami-rami ring tao, may kanya-kanyang ginagawa at madilim din ang paligid, kaya walang nakapansin sa kanila na nagmamasid. Sa dami ng tao dito, imposibleng maglakas loob yun na pumunta. Malay mo naman, baka nasa sementeryo yun at nanginginain na ron. Mahalaga rin na malaman natin kung saan siya nakatira. Ano sa tingin mo? Kung sa bagay, hindi man lang ba tayo lalapit? Hindi pwede. Alam mo naman na mainit pa ako sa mata ng mga tao. Baka mamaya may makakilala pa sa akin dyan. Parang mas kahina-hinala naman tong ginagawa natin. Kaya nga nagtatago tayo, di ba? Kapag bandang 8:00 na wala pa, pupunta na tayo sa sementeryo. Sige, wala namang problema. Ay, nagugutom na ako. Ano kayang pagkain meron dyan? Sandali lang ha, manghihingi muna ako. Babalik din ako dito. Pambihira naman. Hindi mo na ba kayang tiisin yan? Malay mo naman may sopas. Matagal na rin ako hindi nakakatikim ng sopas, no? Oo na, sige na. Bilisan mo na. Huwag ka masyadong magpahalata ha. At huwag mo masyadong damihan. Para yan sa mga nakikiramay, hindi feeding program yan. Pasimpleng kumuha ng sopas si Badong. Nakapatong ang mga yon sa isang pahabang mesa. Kanya-kanya na lang ng kuha at ang iba naman ay abala sa paglalaro ng baraha. Umuusok pa yun. Napangisi si Badong at hinipan yon bago pasimpleng lumabas ng bakod at pumunta sa may malaking puno na pinagtataguan ng kanyang kinakapatid. Nung mga oras na yon, hindi rin mapigilan ni Santino na maakit sa amoy ng patay. Nanunuot yon sa kanyang ilong. Natatakam siya pero nagagawa niyang kontrolin at pakalmahin ang kanyang sarili. Natawa naman siya sa napapakamot ulo pang si Badong na paulit-ulit sa paghigop ng mainit na sopas. Alam mo kuya, pwede mong tikman to. Bakit? Bawal sa akin yan, may asin yan eh. Gusto mo akong patayin? Yun na nga eh, walang lasa kuya. Sa sobrang tabang, malamang nakalimutan nilang lagyan ng asin to. Baka hindi rin nila tinikman. Ang putla pati oh, parang wala namang gatas. Alam mo sa lahat na nakikikain, ikaw tong saksakan ng reklamo. Magpasalamat ka na nga lang, mauubos mo na nga eh oh. Wala eh, gutom na talaga ako kuya. Teka, nakikita mo ba yung nakikita ko? Ang pogi naman yan. Bagong salta. Mukhang mayor na namimigay ng ayuda. Ngayon ko lang nakita yan dito. Dayo siguro yan. Pero may ibang amoy eh. Mukhang hindi na tayo mahihirapan pa, Dong Buds. Hindi ako maaaring magkamali. May naaamoy akong bulok eh. Utot ko yun kuya, ano ka ba? Sira, sa tagal na natin magkasama, kabisado ko ng amoy ng utot mo. Amoy sardinas yan. Pero yung naaamoy kong lansa ngayon, kakaiba. Sigurado ako doon. Siya ang susundan natin. Akalain mo ganyan kagwapo tapos nagagawang mangalkal at kumain ng patay na tao? Kung babae lang ako, hindi ako maniniwalang aswang yan. Tumayo ka na nga dyan. Nababakla ka na yata eh. Paano natin matatalo yan? Matapos mag-abot ng abuloy ay agad namang umalis ang binata. Sinundan pa siya ng tingin ng mga dalagang naroroon. Naglakad ang binata papuntang paradahan ng tricycle.
Pagkaalis ng tricycle ay agad ding sumakay ang magkaibigan at pinasundan ang naturang lalaki. Kakilala ni Badong ang tricycle driver kaya hindi na ito nag-usisa pa. Bumaba sila malayo-layo pa mula sa isang sementeryo kung saan bumaba ang gwapong binata. Nasa karatig baryo na yon ng Pawa. Malawak ang sementeryong yon dahil doon din inililibing ang mga namamatay sa mga karatig baryo. Bago umalis ang tricycle driver ay pinaalalahanan pa niya sina Badong at Santino na mag-iingat. Mag-ingat daw pero yung tuhod ni Manong kanina pa nangangatal. Pansin mo ba? Tinakot mo kasi. Huwag ka na magdaldal dyan. Baka malingat at matakasan pa tayo. Teka, nakita mo ba yun? Oo, halika na't sundan na natin. Ihanda mo yung mga pangontra at yung armas mo ha. Kailangan alerto ka. Kuya, pwede bang hintayin na lang kita dito? Ano? Nasaan yung tapang mo? Pambihira ka naman oh. Halika na! Pagdating nila sa sementeryo, nadatnan nila ang isang nilalang na walang kasing bilis na hinuhukay ang lupa kung saan nakalibing ang asawa ng kapitan ng karatig baryo ng Pawa. Inihanda nila ang kanilang armas at panali para maisagawa ang kanilang plano. Tangka na sana nilang lapitan ng aswang nang biglang may sumigaw na babae na galit. Mababanaag man ang takot ay nagawa nitong lumapit sa balbal na aswang. Hayop ka? Anong ginagawa mo? Bakit hinuhukay mo ang nanay ko? Huwag kang lalapit. Kung ayaw mong ibaon kita dito sa hukay kasama ng mga buto-butong ititira ko. Hindi ako natatakot sa'yo. Umalis ka. Huwag mong pakikialaman ang bangkay ng nanay ko. Pakialamera, pagsisisihan mo to! Wag! Wag mo siyang sasaktan. Kung hindi, papatayin kita. Alam ko kung saan ka nakatira. Mamili ka. Bibitawan mo siya o susunugin kita sa bahay mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Bitiwan mo ako. Napakabaho mo. Gamit ang lubid, sinakal ni Badong ang balbal. Napayakap naman si Olivia kay Santino. Salamat at dumating kayo. Umuwi ka na at delikado. Kami nang bahala dito. Tama na yung yakap. Baka naman gusto niyo akong tulungan dito. Makakalas na tong buton. Napakabaho. Pagkatapos magpasalamat, patakbo nang umalis si Olivia. Pakawalan mo ko dito! Gamit ang isang bato, pinukpok ni Santino ang balbal sa ulo dahilan para mahimatay at madaganan nito si Badong. Hindi ako makahinga. Kuya, ito ng punyal sa bulsa ko ang itarak mo sa lalamunan at tiyan ng aswang na ito. Tunasin mo na, kuya! Bilis! Hindi akong papatay sa kanya. Wala naman siyang atraso sa akin kundi sa mga pamilya ng mga ninakaw niyang bangkay. Sapat na sa akin na nahuli natin siya. Malilinis mo ng pangalan mo, kuya. Magiging payapa na ulit ang baryo kapag wala ng dayong aswang na namemerwisyo. Mukhang malabo yan sa dami ng aswang na dumadayo kung saan-saan. Ay... Isilid na muna natin dito sa malaking sako to para naman hindi tayo mahirapang isakayan. Kung ilipad mo na lang kaya... Baliw, anong akala mo sa akin, manananggal? Ito naman, biro lang. Tara na, pagtulungan na natin. Hindi na, kayang-kaya ko na yan. Astig, ang lakas mo pala, kuya. Pambihira, pinahihirapan mo pa ako magbuhat ng kung ano-ano sa trabaho. Kayang-kaya mo naman pala. Kung ako pa magbubuhat, di wala ka ng trabaho. Kung wala kang trabaho, wala ka ring sweldo. Ano pa nirereklamo mo dyan? Ay, sige na kuya, hindi na. Ayan, may paparating na truck, baka pwede tayong makisakay. At hindi naman sila nabigo sa paghingi ng tulong. Tinulungan pa sila ng driver na ikarga sa truck ang aswang. Nasa taas na si Santino at si Badong at ang driver naman ay umaalalay na maisakay ang walang malay na balbal. Ibinaba sila sa sentro sa tapat ng barangay hall.
May mga opisyal ng barangay doon at agad din sila nagpasya sa kung anong dapat gawin sa wala pa ring malay na aswang. Kinaumagahan, pinatawag ng kapitan ang mga tao. Ipinaalam nila ang tungkol sa ginawa ni Santino at ni Badong. Natuwa ang karamihan, ngunit meron pa ring mga sarado ang isip na hindi naniniwala sa kabutihang puso ni Santino para sa mga taga-Baryo Pawa. Ikinulong nila ang aswang at pinapaamin kung taga saan. Dahil mahigit 1 linggo rin na hindi kumain ay nanghina na ang balbal. Hindi na nakialam pa si Santino dahil doon niya napatunayan na hindi niya maaatim pumatay ng kahit ano pang uri ng nilalang. Para sa kanya, sapat nang nalaman ng mga tao kung ano ang totoo. Makalipas ang 2 linggo, natagpuan na lamang sa kulungan ang balbal na wala ng buhay. Malakas ang hinala na isa sa mga kamag-anak ng naging biktima ng aswang na yon ang may kagagawan. Magmula noon, tahimik at naging payapa na ang buhay ni Santino. Marami na ang naniniwala sa kanya. Mas maluwag na rin siyang makisalamuha sa mga taga-Baryo Pawa. Laman din siya ng usap-usapan, lalo na't natulungan niya ang anak ng kapitan sa kabilang baryo. Dahil mabilis kumalat ang kwento, umabot ang storyang yon tungkol kay Santino sa iba't ibang mga karatig lugar. Grabe kuya, sikat ka na. Kahit saan ako pumunta, ikaw ang laging laman ng mga kwento. Minsan nga, hinahanap ka pa nila sa akin eh. Pwede ka nang tumakbong kapitan dito sa barangay natin. Sus, maliit na bagay. Ikaw din naman? Pwede na rin ako magkapitan? Hindi. Isumbong kay kapitan, oo. Lagi mo ako ninanakawan ng karni. Pero alam mo, pangarap kong maging kapitan para ipasasara ko na lahat ng pasugalan, tapos lahat ng tsismosa ipahuhuli ko. Aba, ayos. Sa ngayon, magbarangay tanod na lang muna tayo. Para naman makatulong tayo sa pagbabantay dito sa baryo sa gabi. Iniisip ko kasi pwedeng dumayo yung mga kalahi nung nahuli nating aswang. Mahirap na. Kapag nagkataon, mapipilitan na akong pumatay. Malay mo naman, wala nang mga has. Kesa naman magaya sila dun sa namatay, di ba? Teka, may bisita ka yata. Ayan na naman yung manliligaw mo. Ibang klase ka talaga, kuya. Akalain mong ikaw to nililigawan? Kung ako sa'yo, ititigil ko ng pagpapakipot. Pumasok ka na nga sa namang- loob ng bahay, napakaingay mo. Sisipain kita dyan eh. Huwag kang makikinig sa usapan namin, kung hindi tatamaan ka talaga sa akin. Oo na. Ate Olivia, buti pumunta kayo. Kanina ka pa hinihintay ni kuya. Hoy, sabi kong pumasok ka eh. Pambihira naman talaga oh. Ang kulit talaga ng kinakapatid mo. Totoo ba yung sinabi niya? Hinihintay mo ba talaga ako? Sabi ko na eh, nagkakagusto ka na rin sa akin. Ha? Di totoo yan. Nagbibiro lang yun. Luko-luko talaga yan si Badong kung ano-ano sinasabi. Ay, masyado namang pa-hard to get ang lalaking to. Lagi na lang tinidedmang beauty ko. Kung hindi lang kita mahal at kung hindi ka lang talaga gwapo, hindi ako magtsatsagang, Okay ka lang? Galit ka ba? Hindi, okay lang ako. Kalmado pa sa kalmado. Siya nga pala, may pasalubong ako sa'yo. Ipinagluto kita, purong atayan. Walang asin, bawang, kalamansi at kahit anong bawal sa'yo. Sana magustuhan mo. Salamat ha, Olivia. May sasabihin sana ako sa'yo. Diyos ko po, sa wakas, makakapagsalita na rin ang torpeng to. Pagod na ako manligaw sa'yo eh. Ano kasi, mas maganda siguro kung... Kung? Olivia, kasi ano... Ano? Sige, sabihin mo na. Huwag ka na mahiya. Hindi kita gusto, kaya sana tigilan mo na ako. Wala din akong plano mag-asawa, kaya sinasayang mo lang ang oras mo. Ito na sanang huling beses na magkikita tayo. Salamat dito sa atay mo ha. Akala ko naman maganda yung sasabihin mo. Wala ka bang pakiramdam para ipagtabuyan mo ako? Maganda naman ako ah. Sexy. Akin na yung atay. Lalagyan ko na lang yan ng toyo para may ulam ako. Che!
Pasensya na. Mas maigi na masaktan kita sa ganitong paraan. Ayaw kong mahirapan ka sa posibleng maging sitwasyon kapag sinabi ko sa iyong mahal din kita. Kung hindi naging madali kay nanay at kay tatay noon, siguradong mangyayari din sa atin yon. Mas gugustuhin ko pang makita kang masaya sa iba, kesa naman akong kasama mo pero mahihirapan ka naman ng sobra-sobra. Kuya, anong ginawa mo? Kawawa naman yung tao. Ang sama ng ugali mo. Oo, alam ko kasing sama ng hininga mo. Aray ko naman. Huwag ka mag-alala, bibili na ako mamaya ng sipilyo. Alam mo, nakaka-good vibes yung tawa mo, kaya lang yung hininga mo Ay, Parang awa mo na kuya, huwag mo na ituloy. Masyado ka na nakakasakit ng damdamin. Bakit mo naman binasted? Kawawa naman, patay na patay sa'yo yung tao. Saan ka nakakita na kahit alam niya ng aswang ka, mahal ka pa rin niya talaga? Anak ng tinapa naman oh, sayang ng punta. Ipinagluto ko pa naman oh. Huy. nanghihinayang ka? Eh di habulin mo. Sa'yo na. Gusto ko naman talaga siya, kaya lang hindi talaga pwede. Kuya, kung gugustuhin mo, pwede naman talaga. Mas gugustuhin ko pang maging huling lahi ng aswang sa baryong ito. Ayaw ko na rin naman mahirapan pa siya. Magiging komplikado lang ang buhay niya kapag nagkataon. Alam mo na hindi naman lahat ng tao tanggap ako. Paano kung may magtangka sa buhay ko tapos madamay pa siya o yung magiging anak namin? Hindi mo kasi masasabi kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Ay, kung sa bagay, oo na, naiintindihan ko na. Baka sabihin mo, pinangungunahan pa kita eh. Ah, hindi pa ba? Halika na, ikain na lang natin to. May bago akong biling sardinas para sa'yo. Sardinas na naman? Aba ayos ah. Hindi na yata kami maghihiwalay ni best friend. Pati utot ko, tama ka. Amoy sardinas na. Di bale, Spanish style naman yan. Bukas nga pala, mamimigay tayo ng bigas sa sentro. Ikaw lang naman ang nagkakakain. Teka, ilang sako pa bang bigas dyan? Mag-aanihan na naman. Ipamigay na natin yung iba sa nangangailangan. Pwede ka na talagang tumakbong kapitan, kuya. Siya nga pala, nag-usap kami ni nanay. Ayun, kahit papano, medyo nagbago naman. Tumigil na sa pagsusugal. Hindi ko na kasi binibigyan ng pansugal at hindi na rin nang hihingi. Kung mayroon man akong iuwi sa bahay, pagkain at ulam na lang, kesa naman ipangsugal niya. Tama yan. Subukan mong ayusin ang relasyon yung mag-ina. Ano man ang pagkakamali niya at pagkukulang niya, nanay mo pa rin siya. Nag-aaway man kayo, nagkakaproblema man kayo, ang importante wag pa rin mawawala yung respeto. Kahit respeto na lang. Respeto at sustento. Kahit pasawa yun, mahal na mahal ko yun. Pagkatapos mag-usap ay nagluto na ng hapunan si Badong. Umakyat naman si Santino sa kwarto para kumain. Kahit alam na ng kanyang kinakapatid ang totoo, mas pinili niyang kumain na hindi siya nakikita nito. Pagkatapos niya maghapunan ay bumaba siya nang marinig niya ang busina mula sa tricycle ni Mang Delfin. Badong, nasan si Santino? Oh, ayan na pala. Kuya, nandito na yung ayuda mo. Baka naman pwedeng makahingi ng pansigang. Huwag ka mag-alala, meron para sa iyo dyan. Talaga? Salamat, Mang Delfin. Ang bait niyo po talaga. Anong salamat ka dyan? May bayad yan, hoy. Mang Delfin naman, wala pa akong pambayad dyan. Baka pwedeng utang muna. Siya, sige, utang na kung gusto mo. Basta, huwag mong kakalimutan, ha? Mangungutang ka pa talaga? Ako na magbabayad. Sa inyo na po yung sukle. Abay, masyado namang malaking halaga ito. Okay na ho yan. Kung ayaw niyo po, ibigay niyo na lamang sa akin. Aba, ayos batukan kaya kita. Siya nga pala, Mang Delfin. Mamimigay kami ng bigas bukas. Mag-iikot kami sa sentro. Wala namang problema basta mag-iingat kayo. Huwag mo sanang matsyempohan yung isang grupo na pabalik-balik. Nagtatanong-tanong tungkol sa aswang. Malamang sa malamang, nakarating sa kanila yung kwento tungkol sa iyo o dun sa nahuli ninyong balbal. Ayun, sumasagap na magandang balita. Nag-iimbestiga. Kung sa bagay, trabaho nila yan. Ay, bahala na. Sigurado hindi naman alam ng ibang taga rito kung anong intensyon nila. Kung sakaling mabulgar na talaga ng tuluyan ng sikreto,
Hindi na ligtas ang lugar na to para sa akin. Aalis ka? Iiwan mo na ako? Hindi ako aalis. Kahit saan pa ako pumunta, ganito at ganito pa rin ang magiging takbo ng buhay ko. Paulit-ulit lang ako magtatago. Hindi ko kontrolado ang mga mangyayari sa susunod na araw. Sa ngayon, hanggat nabubuhay ako, gagawin ko lang ang sinimulan ko. Gusto kong maalala ng mga taga-baryong ito yung mabubuting ginawa ko, hindi yung pagiging aswang ko. Napakabusilak talaga ng kalooban mo. Huwag ka mag-alala. Mahal na mahal ka ng mga taga rito. Tama si Mang Delfin. Siguro natatakot ka lang sa mga nangyari nung nakaraan pero naniniwala ako na napamahal ka na sa kanila. Kaya lang naman sila naiilang sa'yo dahil nahihiya sila. Parang ako dati, parang si nanay. Dahil sa pagiging mapanghusga namin, muntik ka na mapahamak. Kaya yung mga taga rito, darating at darating ang araw na unti-unti mo makikita at hindi man nila masabi sa'yo, alam ko na napamahal ka na rin sa kanila. Wala ka nang dapat patunayan pa. Nang sumunod na araw, pagkatapos nilang mananghalian ay tsaka sila nagbahay-bahay para mamigay ng bigas. Si Santino ang nagmaneho ng truck at si Badong ang bumababa para mag-abot ng tig-5 kilo ng bigas. Malugod namang yung tinatanggap ng mga tao. Bandang 5:00 na ng hapon nang sila ay matapos mamigay. Dumaan muna sila kay Mang Delfin at dinaanan na lamang nila ang karne na ide-deliver ng matanda para kay Santino. Papauwi na sila nang may nadaanan silang lalaki sa may alanganing lugar. Agad naman nila itong tinigilan. Bakas sa mukha ng lalaking yun ang takot at kaba. Magandang hapon po. Saan po ang punta ninyo? Malapit na po magdilim. Baka po may maitutulong kami sa inyo. Magandang hapon rin po. May hinahanap po akong tao eh. Alanganing oras na po ah. Baka po gusto nyong ipagpabukas na lang. Sumama na po muna kayo sa amin. Nako, maraming salamat. Hindi ko tatanggihan ang alok mo. Pambira ka. Hindi mo nga kilala kung sino yan eh. Patutuloyin mo agad sa bahay mo. Huwag ka na nga magreklamo. Nangangailangan ng tulong yung tao. Baka mapagtripan pa yan dyan ng kung sino. Ikaw na dun sa likod. Dali. Seryoso? Ay, sige na nga. Sir, dito ka na. Nakakahiya naman sa maputi mong damit. Ay, salamat. Pasensya ka na ha. Pagdating sa bahay ay agad na inutusan ni Santino na magluto si Badong. Si Badong na mismo ang gumawa ng paraan para hindi mapansin ng estranghero ang karne na nakalagay sa styro. Nagpapakiramdaman sila sa kung ano ba talaga ang totoong pakay ng lalaking yon sa kanilang baryo. Ang layo naman ng bahay nyo sa sentro pero maganda rito ha. Tahimik, malamig, medyo nakakatakot nga lang. Wala palang kuryente dito sa bahay ninyo? Opo, malayo po kasi sa sentro. Ay, sir, sigurado ka bang makikitulog ka dito? Wala ho kaming electric fan dito at aircon. Kapag naiinitan, tamang paypay lang ng karton. At saka, hindi ako masarap magluto kaya pagtiisan nyo na lang po itong lulutuin ko. Basta malambot at may kaunting lasa, pwede na. Okay lang yan, hindi naman ako mapili sa pagkain at may biskwit pa ako rito. Ang sabi mo kanina, may hinahanap kang tao. May mga kamag-anak ka ba sa baryong ito? Oo, kapatid na nanay ko. Ang sabi, taga rito raw. Gusto ko lang sanang makilala eh. Nagdalawang isip nga ako kasi alam kong delikado sa baryong ito. Delikado? Bakit naman? Di ba may nahuling aswang daw dito? Ano pa nga ang sabi? Aswang din ang nakahuli. Kilala niyo ba kung sino yon? Hindi eh. Sa layo namin sa sentro, hindi namin alam kung anong mga nangyayari doon. Kung may dapat ka mang katakutan sa baryong to, yun na yung mga tao. Lalong-lalo na talamak ang mga chismoso-chismosa dito. Naku, ang hirap talaga magtiwala sa kung sino-sino. Huwag kayong mag-alala. Mahanap ko lang yung kapatid ng nanay ko ay uuwi din ako kaagad sa Maynila. Ano? Galing ka pa sa Maynila para lang... Tapusin mo na yan para makakain na tayo. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas rin, ihahatid ka namin sa bayan. Pagkatapos magluto ni Badong ay agad na rin naghapunan ang dalawa.
Nagpaalam naman si Santino na magpapahangin sa labas. Bakit hindi pa siya sumabay sa atin? Hindi ba siya kumakain sa gabi o ibang kinakain niya? Busog pa yon. 3 chismoso ang kinain nung kanina. Ano? Halos maluwa ang kinain ng estranghero dahil sa sinabing yon ni Badong. Huwag ka matakot, nagbibiro lang ako. Pagkatapos maghapunan ay nagpasya na silang magpahinga. Sa sala sila naglatag ng banig at doon na rin natulog. Bandang 10:00 ng gabi, nagising si Badong. Wala sa higaan ang estranghero. Kuya, nasaan yung... Nasa taas. Hayaan mo siya. Hinding-hindi niya mabubuksan yung pintong yon. Kahit makapasok pa siya, wala naman siya mapapala. Ay, sinasabi ko na nga ba? Matalino no? Papapaniwalain pa tayo. Matulog ka na. Hayaan mo siya magpuyat mag-isa niya. Kinaumagahan, paggising ng dalawa ay tulog na tulog pa rin ang kanilang bisita. May aswang! Nasaan ang aswang? Sira ka talaga, Badong. Natakot tuloy si Sir. Ay, magandang umaga po. Mukhang antok na antok pa kayo. Nahirapan po ba kayong makatulog kagabi? Ay, hindi naman. Ang himpinga ng tulog ko eh. Mabuti naman. Sige magkape na kayo at ihahatid na namin kayo para naman makabalik na kayo agad sa Maynila. Kinabahan ang estranghero sa sinabing yon ni Santino. Nababatid niyang napapansin na ng dalawa ang totoong pakay niya sa baryong yon. Pagkatapos magkape ay inihatid na nilang dalawa ang lalaki. Pagtigil nila ay may isang grupo pa ng mga di pamilyar na muka ang lumapit sa kanila. Dinumog nila si Santino at Badong, sabay sunod-sunod na tanong ang kanilang ibinato. May mga hawak ding kamera ang ilan sa mga ito. Napansin nila na ang mga yon ay kasamahan ng estranghero na pinatuloy nila sa bahay dahil sa iisang logo sa damit na suot nila. Nang mapansin ng mga tao na dinumog ang dalawa ay nagsilapitan ang mga yon. Kapalit po ng malaking halaga sa kung sino man ang makapagtuturo o magbibigay ng impormasyon sa aswang na nakatira dito sa inyong baryo. Aswang? Kalokohan yan. Nagsasayang lang kayo ng panahon dito. Wala nang aswang sa baryong ito. Kaya mas makabubuti kung umalis na kayo. Dahil kapag nagkataon, hindi aswang ang makakalaban ninyo. Kami ng mga taga rito, napeperwisyo nyo na kami sa pag-iimbestiga ninyo. Ano, aalis kayo o mapipilitan Tayo kami na mga kasama. Mukhang wala tayong mapapala dito. Subukan na lang natin sa ibang lugar. Ay, pasensya na sa abala. Santino, pasensya na kung naabala ko kayo. Akala ko kasi aswang itong kaibigan mo. Aba, ayos Mukha lang akong kalansay, huy. Pero malaki ang boses ko. Hindi ako aswang. Tatamaan ka sa akin. Kalma lang. Sige ka, baka makalas yung braso mo. Ano pang hinihintay ninyo? Umalis na kayo. Aswang na nalalaman. Gusto nyo pa yatang bilhin ang mga taga rito At agad na ring umalis ang mga yon sa tulong ng mga tao. Natuwa naman at hindi inaasahan ni Santino na poprotektahan siya ng sarili niyang mga kababaryo. Pasensya ka na sa mga nangyari noon, Santino. Huwag ka mag-alala. Hindi na babalik pa ang mga yon. At hindi namin hahayaan na may mangyaring masama sa iyo. Aba, bumabait na. Nakakatakot na senyalis yan. Pag masama ang ugali tapos biglang bumait, kabahan ka na. Baka bukas makalawa, susunduin ka na. Bastos ang bungaga nitong kalansay na ito Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Huwag kang ganyan sa akin, baka pagising mo ay naku kung alam mo lang. Bakit? Ano ba yun? Mang Martin, pasensya na po. Kagabi pa mainit ang ulo nito Sige salamat sa inyong lahat. Uuwi na rin kami. Sige, iho. Hoy, Badong, pasalamat ka kasama mo tong si Santino. Kung hindi, makakaltukan kita.
Masyado naman ho kayo maramdami, nagbibiro lang ho ako. Isumbong ko kayo kay nanay eh. Naghalakhakan pa ang mga naroroon dahil sa sagutan ni Mang Martin at ni Badong. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi mapigilang alalahanin ni Santino yung araw na halos muntik na siyang mapatay ni Mang Martin. Ang tahimik mo naman kuya, may problema ba? Wala. May naalala lang ako. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip na tanggap na talaga ako ng mga kababaryo natin. Hindi ko alam na puprotektahan nila ako kanina. Alam mo, masarap pala sa pakiramdam yung ganito. Yung tanggap ka at wala na ring tinatago pa. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Wala na akong ibang puproblemahin maliban sa pagiging magandang lalaki ko. Maluluha na sana ako eh, dinugtungan mo pa. Sira. Totoo naman, di ba? Oo na kuya, hindi naman ako kukontra. Ay, Wala kang karapatang kumontra. Tatamaan ka sa akin. O hindi kita pasuswelduhin. ay, yun ang hindi pwede. May sabong na naman sa isang araw. Salamat nga pala kuya. Saan naman? Salamat sa lahat-lahat. Sa'yo ko lang kasi naramdaman ng totoong kahulugan ng kaibigan at kapatid eh. Sa ngayon, ikaw lang ang meron ako. Pero may pagkakataon na iniisip ko pa rin si nanay. Magkakaayos pa kaya kaming dalawa? Huwag kang mag-alala, may tamang panahon para dyan. Malay mo, paggising mo isang umaga, maayos ng lahat sa inyo. Alam mo, kahit anong mangyari, hindi nyo matitiis ang isa't isa. Nung panahon na akala ni Aling Berta na nawawala ka at pinatay kita, alam ko, nakita ko na mahal ka niya. Kailangan nyo lang ng sapat na panahon at tamang pagkakataon para magkaayos na kayo ng ina mo. Aray, ang sakit nun ah. Kahit medyo imposible, hindi pa rin naman ako nawawalan ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, kahit anong mangyari hanggat buhay ako, nandito lang ako. Kaya ko namang pagtiisan niyang, alam mo na. Kinaumagahan, isang pamilyar na boses ang narinig nila sa labas ng bahay. Patay tayo dyan. Ito na nga ang kinakatakot ko eh. Sumusugod na nanay mo. Badong! Badong! Lumabas ka dito! Mag-usap tayo! Anak ng neneng naman oh. Ang aga-aga mukhang sermo ng almusal ko nito ah. Nay, bakit ho pumunta pa kayo? Uuwi naman ho ako para dalhan kayo ng bigas at mag-aabot ako ng pambili nyo ng ulam. At saka ano na rin, konting pangsugal. Badong, hindi ako nandito para manghingi. Gusto ko lang na mag-usap tayo ng maayos. Hindi yung ganito na uuwi ka kung kailan mo gusto. Alam ko marami akong pagkakamali bilang ina. Naging iresponsable ako at hindi ko inisip ang kapakanan mo. Anak, patawarin mo sana ako. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Umuwi ka na sa bahay. Nalulungkot ako mag-isa. Nanay, uuwi din naman ho ako. Nagpapalamig lang ho muna ako kaysa naman lagi tayo nagbabangayan. At saka mag-uumpisa na ho kami sa pagtatanim sa susunod na linggo kaya kailangan ko ho munang pumirmi dito kay kuya. Aling Berta, wag ho kayong mag-alala. Hindi ko naman ho siya pababayaan. Hay, alam ko naman. Salamat, Santino. Malaki ang kasalanan ko sa iyo pero salamat pa rin sa pagmamahal para sa kinakapatid mo. Hindi ko lang maiwasang malungkot na mag-isa sa bahay. Hamak na rin namang lagi akong mag-isa. Kaya tingin ko panahon na para... Nanay naman, huwag kayong magsalita ng ganyan. Hindi pa ho kayo mamamatay. May sakit ka ba? May nararamdaman ka ba, Nay? Para naman itong tanga. Aray! Ano ba kasi yun? Wala akong sakit. Patapusin mo naman kasi muna ako. Por Diyos por Santo, batang ito. Sa tingin ko kasi mas makakabuti kung mag-aasawa na ulit ako para naman may kasama at nakakausap ako. Ano sa tingin mo? Ano? Pambihira naman, nanay naman oh. Gusto niyo bang bumangon si tatay sa hukay? Mag-aasawa? Nagpapaligaw ka? Bakit? Ako naman ay dalaga na. Isa pa, wala namang masama. Gusto ko lang naman na maging masaya at mayroong makasama sa buhay.
Pambihirang buhay naman to. Imbis na ikaw lang ang puproblemahin ko. Ano, dalawa na kayong pakakainin ko? Ayoko na. Maawa naman kayo sa mga skills ko, Nay. May trabaho naman si Martin. Hindi mo ako poproblemahin. Sarili mo na lang ang iisipin mo. Ayaw mo ba nun? Baka sakaling magkalaman na yung buto-buto mo. Hindi ba, Santino? Pagsabihan mo nga itong si Badong. Ay, sige, uuwi na ako. Ay, teka, munti ko pa makalimutan. Pahingi nga ako ng pambili ng ulam. Pagbigyan mo na kasi. Si Mang Martin? Aba, ayos din ah. Sa dinami-dami ng lalaki na pwede kong maging pangalawang tatay, yun pa talaga. Baka araw-araw kami magsuntukan nun, Nay. Ay, subukan mo lang at tatamaan ka sa akin. Oo, eto na. Pambili nyo. Ingat ho kayo ha. Payakap nga, Nay. Sus, sa wakas, parang namiss din ako ng anak ko. Mahal kita, Nay. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Yan, dapat ganyan. Mahal na mahal din kita, anak. Nakangiting pinagmamasdan ni Santino ang mag-ina. Masaya siya para sa kanyang kinakapatid. Naalala niya ang huling mahigpit na yakap ng kanyang ina sa kanya. Sa pagkakataong yun, alam niya na kahit hindi niya nakapiling ang kanyang mga magulang, ay nagagawa pa rin siyang protektahan ng mga ito. Dahil naputol nila ang tradisyon ng kanilang lahi na kumain ng bangkay at mambiktima ng mga tao. Sa paglipas ng mga araw, naging mas payapa na at masaya ang samahan sa Baryo Pawa at kinikilala na nila si Santino hindi bilang isang halimaw kundi isang nilalang na may gininto ang puso kahit siya ay apo ng bantog na aswang sa Baryo Pawa.